Purihin ang Panginoon. Uli isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga viewers at mga tagapanood dito sa ating YouTube channel. Pakinggan niyo po ang panibagong content na aking ipaglilingkod sa inyo. Napakaganda po ng paksang ito. Ang paksa po na aking ipaglilingkod sa inyo, ang Pentecostal Missionary Church of Christ. Ito ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Ito ngayon ang ating ipapakita at liliwanagin sa publiko. Dahil maraming iglesia, lahat ng ito ay nagpapakilala din na sila ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, ang Romano Katoliko. Ang paniwala nila, sila ang iglesia ni Kristo na itinayo ng Panginoon. So, balit hindi nila napapatunayan yan. Kaya ito ngayon ang aking patutunayan. Ipapakita sa inyo na ang Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts, ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Paano natin nasasabi? Ano ang proof natin sa banal na kasulatan na ito ang iglesia na itinayo ni Kristo? Dahil ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay nilagyan ni Kristo ng apostol na tagapangasiwa. Pansin ninyo ang iglesia sa Jerusalem. Ang early church sa Jerusalem, may mga apostol na tagapangasiwa. Mga sinugo sila. Hindi sila nag-claim lang na sila'y apostol. Rekomendado sila. Isinugo sila ng Panginoon. Sabi sa 20:21 ng Juan, sabi ng Panginoon, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Praise the Lord. Glory to God. Maraming mga iglesia dito sa atin, sa Pilipinas, ang relihiyon sa ating bansa, almost mga 3,000. Hindi pa kasama ang mga sikta, ang mga bugos, mga kaibigan. Pero lahat ng ito, walang sugong apostol na tagapangasiwa at tagapagturo sa kanila. Yung iba, nagpapakilalang apostol, pero hindi naman apostol eh. Ano yan? Piki. Kung siya sa atin mo, bakit ka naging apostol? Paano ka naging apostol? Ikaw ba tinawag? Ikaw ba isinugo? Anong katwiran nila? Na naginip daw. Wala namang apostol na, kaya naging apostol na naginip eh. Ito si Mr. Darwin Gitgano. Tinawag daw siya ng Diyos sa panaginip. Sabi ko, sino ang apostol na kaya naging apostol dahil na naginip? Wala siyang mabasa, wala siyang ma-prove. Ano yan? Haka-haka. Mga kaibigan. Ang mga apostol noon hindi na naginip. Si Kristo bumaba galing sa langit. Tinawag sila, sinugo. Si Pablo, na siyang Saul, dating persecutor ng mga Kristiyano ng mga apostol. Si Kristo buhat sa langit, nagsalita, tinawag siya. Throughout the bulbous by tinig, buhat sa langit. Purihin ang Panginoon. Ang pagtawag ng Diyos, hindi lang noon. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon eh. Sa Romans chapter 11 verse 25, ito ang dapat na maliwanagan itong mga reliyon, puro debate ng debate.
Parehas naman mali. Ano sabi? Sapagat ang pagtawag ng Diyos at ang mga kaloob, hindi nagbabago. Yung pagtawag ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi lang noon siya tumatawag sa Old Testament. Hanggang ngayon, kung siya tatawag, ang unang tawagin niyan, apostol. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa ating panahon, tulad ng sinabi ng Panginoon, sa Acts chapter 2 verse 39, ang pangako ay sa inyo, kaila Abraham, at sa inyong mga anak, sa mga anak ni Abraham, at sa lahat ng nasa malayo. Hindi malayo sila ganyan. Distansya. Lahat ng mga taong malayo sa Diyos o malayo sa Jerusalem, kasama sa pangako na ano ang pangako? Tatawag ang Diyos nang susuguin bilang apostol. Praise the Lord. To God be the glory. At maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas, chapter 11, verse 49, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at mga apostol. Kasi magsusugo, hindi nagwawakas. Hindi lang noon. Past tense, future, and present. Hindi nagwakas sa 12 apostol ang pagsusugo ng Diyos. Hindi nagwakas kay Apostol Pablo ang pagsusugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hanggat may iglesia, may apostol. Dahil ito ang magtuturo, ito ang mga ngasiwa, gagabay sa iglesia sa paglilingkod na may katapatan at kasakdalan. Ang apostol ang mag-present kay Kristo sa muling pagparito. Ipe-present niya ang iglesia. Praise the Lord. To God be the glory. Kumusta kayo? Ang mga iglesia na kinabibilangan nyo, may apostol ba? Pag walang apostol na isinugo, hindi tunay na iglesia yan. Hindi sa Diyos yan. Anong iglesia ni Kristo? Ang sugo anghel? Patay na sugo? Piki pa? No. Hindi tunay na iglesia yan. Piki na iglesia yan. Hindi yan basihan yung maganda ang simbahan mo, mga kaibigan. Praise the Lord. Ang tunay na iglesia, tama, totoo, eksakto, ang doktrina. John 17:5, ang nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, kilalanin ang aral kung ito'y sa tao o sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Aral ang binabasihan dyan. Ang aral, sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, 11 to 12, sabi sa Pablo, ang aral ko hindi mula sa tao, hindi itinuro sa akin ng tao, hindi ko kinahoy sa ibang relihiyon. Ito ay mula sa Diyos. It is the revelation of God. Praise the Lord. Walang ibang mga ngaral na dapat natin tanggapin ang doktrina, ang katuruan ng mga apostol. Mga kapatid, sabi sa Gawa chapter 2 verse 42, manatiling matibay sa aral ng mga apostol. Purihin ang Panginoon. Yan ang original. Yan ang tama na doktrina. Praise the Lord. Walang halo ng kamalian. Walang halo ng kasinungalingan. Orthodox doctrine. Kahit sa kadyusan. Number 3, ang Pentecostal Missionary Church of Christ. Ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Sapagat ito ay iglesyang ligtas na. Ligtas na
O kumusta kayo? Ligtas na ba kayo? Kumusta ang kinabibilangan yung sekta? Gagawa pa ng mabuti para maligtas. Kailangan magpakabait. Ang iglesia na itinayo ni Kristo, ligtas na bakit? Ito ang binili, tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Gawa 20:28. Purihin ang Panginoon. Kahit sabi ni San Pedro sa mga kapatid, sa 1 Peter 1:9 sabi niya, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Sabi ni San Pablo, ni San Pedro, mga kapatid, tinanggap na ninyo ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Yan ang layunin ng pananampalataya. Maraming nananampalataya sa Diyos. Naniniwala kay Kristo. Tanong, kumusta kayo? Ligtas na ba kayo? Kung hindi pa kayo ligtas, meron namang pananampalatayang ipinapangaral na tama at eksakto na tiyak ang kaligtasan mo. Ba't mananatili ka dyan sa hindi ligtas? Sa araw pa ng paghukom, wala na rin maliligtas, mga kaibigan. Sa araw ng paghukom, apoy na yan, galit na ng Diyos yan. 2 Peter 3:7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa'y itinaan sa araw ng paghukom, sa apoy, kasama sa paglipol sa mga taong masasama. Sa araw ng paghukom, walang sasantuhin ng mga reliyon. Walang sasantuhin. Susunugin lahat yan. Pero ang iglesia na itinayo ni Kristo, ito ay ligtas na. Kaya sa second coming of Christ, muling babalik si Kristo upang ang iglesia ay iligtas sa katawan na may kasiraan. Alisin sa mundong ito, aagawin, yan tinatawag na rapture, upang dalhin sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Bakit ang PMCC Port Watts ito ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo? Dahil dito ang mga member nabubuhay sa pagpapakabanal. Nabubuhay sa kabanalan. Bumabait ang tao, nababago ang buhay. Pag ikaw sugarol, drug addict, lasinggo, babaero, pag ikaw ay mapunta rito, mailagay ka rito, babait ka, titino ka, magiging banal ka. Bakit? Ang Diyos dito makapangyarihan at buhay. Babaguhin ang puso mo. Praise the Lord. Kaya pag tinawag ka ng Diyos, magiging banal ka. 1 Peter 1:15, magpakabanal kayo sapagat ako'y banal na tumawag sa inyo. Purihin ang Panginoon. Nabubuhay sa pagpapakabanal ang iglesia. Holiness and service unto the Lord. Ay, kumusta kayo yung iglesia kinabilangan nyo? May kabanalan ba? Baka ang pinuno masyadong makalaman. Pangunahin sa panggagahasan sa mga membro. Kahit ginagahasan na membro, sasabihin niya, Holy Spirit, ika yan. Nililiman kayo ng Holy Spirit. Pambira to, kibulok na ito. Holy Spirit pa rin. Nililiman daw ng Holy Spirit. Kaya, ano yan? Hindi tunay na iglesia. Wala sa kabanalan. Ang iglesia na totoo, nagpapakabanal. Kaya tayo, Port Watts, iglesia ni Kristo sa Port Watts, karugtong tayo ng unang iglesia. In the early church, sa First Watts. Ngayon tayo nasa Port Watts. Yan. Ito ang iglesia ni Kristo sa Port Watts. Kailan natayo ang iglesia? Natayo the day of Pentecost. The first revival. Yan. Purihin ang Panginoon. Sa panahon ng Port Watts, 1972, na-restored ang iglesia. Na-restored.
Kaya hindi 1972 natayo ang Iglesia ni Cristo. Narehistro 1972. And restored ng Panginoon. And the fourth watch. Restored church. Praise the Lord. To God be the glory. The powerful church in the end time. Church of Christ, fourth watch. Nagpapakabanal. No? Kaya tayo nasa iglesia, ang buhay natin, lakaran natin ang pagpapakabanal. Huwag tayong magpahawa, maimpluwensyahan ng takbo ng sanlibutan. Para mabanal tayo, no? Lagi nating marinig ang salita ng Diyos. Prayer, pagpapakabanal. Pagsamba, pagpapakabanal. Praise the Lord. To God be the glory. Paano pa natin nasasabi na ang PMCC Portos ito ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo? Dahil kompleto sa kaloob sa Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 4 verse 11. Kompleto. Kaya aabot sa perfection. This is the true church built by Christ. Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Iglesyang itinayo ni Kristo. Restored church. Ito ang iglesyang mararapture. Kukunin ni Kristo. Banal na iglesia. Purihin ang Panginoon. To God be the glory.